Diyos, pag-asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ang iyong mga lingkod. Ikaw po ang siyang aming pinaglilingkuran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan. Ikaw ang aming mabuting pastol. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan. Ikaw po ang aming Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayoy, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inutos. 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama ang pag-ibig mo't pag-iliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin.
Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, pagtagumpay sana sa anumang aming gawain. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Lagi tayong magtanong, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo sapagat hindi ninyo alam kung anong oras paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimbulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa oras o sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Doon ay tatangis siya at magangalit ang kanyang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Pagbati po sa ating lahat mula po dito sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa atin pong narito sa ating simbahan sa Quiapo, at kasama na rin po yung ating mga kababayan na nanonood ng live stream sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Kagabi po ay may kausap po ako na isang babae. At siya ay nagkwento sa akin nung kaniyang karanasan. Dumating sa kanyang buhay na siya ay humihingi ng trabaho. Hindi siya makakuha ng trabaho. Hahanap siya
ng trabaho na gusto niya talaga. At ang sabi sa kanya ay, hindi ka kasi marunong magdasal. Sabi sa kanya ganoon. Ano? At nagkataon siya ay pumunta po rito sa simbahan ng Quiapo. No? Isinama po siya ng kanyang kaibigan o kamag-anak. No? At nung nandito raw siya sa simbahan, ay nagdasal siya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, no? Sa kanyang pagdarasal, parang sinabi sa kanya ng Panginoon ay, huwag kang maghanap ng trabaho. Ang hanapin mo ay yung sarili mo. Ibig sabihin po niya, huwag kang maghanap ng trabahong akma sa iyo. Ang gawin mo, iakma mo ang sarili mo sa trabaho. Ika nga, ang babaguhin ay ang sarili mo. Saka ka makakakuha ng trabaho. Kaya ang kwento niya, 2 araw pagkatapos niyang bumisita rito sa Quiapo. Dahil nga sa mensaheng parang kanyang napagtanto o inspirasyon, no? Kaya nagkaroon siya ng trabaho. Ang sabi nga niya, ang dapat palang baguhin ay sarili. At nung ginawa ko iyon, ay doon ko na sumpungan yung hinahanap ko. Ayan. Sa Ebanghelyo, yun po yung hamon ng Diyos. Yun ang hamon ni Jesus. Ano po? Yung pagbabago ng sarili. Yung pagbabago ng kalooban. At sinasabi nga dito, no, ang Diyos ay darating sa oras o sa araw na hindi natin inaasahan. Ikinumpara sa magnanakaw. Parang magnanakaw. Darating siya para looban ang bahay ninyo sa oras at sa araw na hindi mo rin inaasahan. Kaya ang sabi ng Panginoon dito ay ikaw ay magpantay. Ikaw ay magmatiyag. At ang isang paraan dito, kagaya ng sinabi dito sa bandang huli ng Ebanghelyo, ay maging mabuti kang katiwala. Maging mabuti kang katiwala sa oras, sa kakayahan mo, maging mabuti kang katiwala. Na ibig sabihin po ay ang pagsumikapan po natin ay maging responsable tayo sa oras, sa panahon, sa mga taon ng buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin. At bahagi ng pagiging responsable ay ang pagbabago ng ating sarili. We want to change the world. Sino ba naman ang ayaw baguhin ng Pilipinas? No? Sino ba naman ang ayaw baguhin ng mundo? Tapusin ang mga digmaan, ang salot, kahirapan, tagutom, ang kawalan ng katarungan, pang-aabuso, panlalamang, panloloko, pagnanakaw. Nais nating baguhin ng maraming bagay sa mundong ito. Nais nating maging ligtas yung ating mga lansangan, malinis ang ating kapaligiran. Ngunit sa bandang huli, sa paghahangad natin ng lahat ng ito, bagamat ang lahat ng ito ay mabuti, ang kakailanganin pala ay yung pagbabago ng ating sarili. Kung papaano natin pamahalaan ng ating oras, pamahalaan yung ating kakayahan, saan natin ginagamit yung galing nating magsalita. Maraming magaling magsalita ngayon. Sa panloloko ba? Pang-scam ba? Saan natin ginagamit yung katungkulan natin? Meron tayong kapangyarihan, may boses tayo, pero saan natin ginagamit ito? Sa pang-aabuso ba? Pang-alipin ba?
ito po ang kailangan, yung pagbabago pala ng ating sarili. Ito ay tamang-tama sa santo, no, na ating inaalala ngayon, si San Agustin. Kahapon, ang santo na ating ipinagdiriwang ay si Santa Monica, ang nanay ni San Agustin. Ang nanay na mahigit 3 dekadang nagdarasal, umiiyak sa Diyos sa panalangin para magbago ang kanyang asawang si Patricius at ang kanyang anak na si Agustin, na naging San Agustin. At dahil sa luha ng ina, ang San Agustin ay nagbago dahilan sa isang pangangaral na kanyang narinig. Nagbago ang San Agustin. Ang dati na punong-puno ng bisyo, pogi problems, no? Siyempre, gwapo siya, kasi may mga chicks siya. No? At hindi niya kinikilala ang Diyos, no? Ay bigla na lamang naging isang taong para sa Diyos. Naging isang taong nakatalaga ang buhay sa Diyos. Kaya nga minsan sinabi niya ni San Agustin, yung paborito nating kanyang linya. Ano yung paboritong linya ni San Agustin? We are all created by God, and our heart is restless until it rests on God. Tayo daw ay nilikha ng Diyos. Tayo ay abalang-abala. Tayo ay pagod na pagod sa buhay, sa paghahanap. Sabi niya, no? Restless ang buhay natin. At ito lamang ay makasusumpong, makararamdam ng kapahingahan sa Diyos. Ang bawat santo ay may nakaraan, ang bawat makasalanan ay may kinabukasan. Sabi niya ganoon. Ano? Malaking pagbabago. Ang pagbabago pala ay sa sarili. Ang napagtanto ni San Agustin, hindi niya nakuha ang kaligayahan sa kanyang galing, sa kanyang talino, sa kanyang bisyo. Hindi. Nasumpungan niya ang kaligayahan, ang kahulugan ng buhay nung siya ay nagbago. Nung siya ay dumulog sa Diyos, nagpasakop sa Diyos. Doon niya nasumpungan yung kapahingahan, ng kahulugan, at tunay na kaligayahan sa buhay. Sa atin pong ganang sarili ngayon, maaaring tayo rin po naghahanap ng trabaho. Nagsasaliksik sa bawat sulok ng syudad, ng mundong ito. Lahat po tayo ligalig. Baka mayroon tayo po ay naghahanap din, nakakapagod na. Marahil, isa sa mga panawagan ng Diyos sa atin ay yung nangyari kay San Agustin. Marahil, baka ang nais ng Diyos, ang magbabago ay ang ating sarili. Ang aasikasuhin ay yung ating kalooban. Nang sa gayon, kagaya na sabi ni San Agustin, masusumpungan natin, mararamdaman at matatagpuan natin ang kaligayahan, ang kapayapaan ng ating sarili at kaayusan ng ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig.
Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa, na bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagbabago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig, pagising at hindi natatakot manalangin. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao, naway matagpo ang handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal ng hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin kalakip, ang katapatan ng aming puso. Tulungan mo kaming dumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Upo po ang lahat. Yanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak na sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po, sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawan ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y
nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal, San Agustin, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming arsobispong si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao.
at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipinto mo palagi, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.